Sa isang sulok ng Maynila, sa pusod ng Tondo, may isang lumang palengke na sa paglipas ng panahon ay mas naging kanlungan ng mga nagtitinda sa bangketa, mga musikero sa kalye, at mga taong grasa kaysa sa isang formal na pamilihan. Ang palengke ng Dalisay, iyon ang tawag dito, ay naging isang uri ng pansamantalang hantungan para sa mga taong nasa lailayan ng lipunan. Mga trooper ng tricycle na nagpapahinga sa kanilang mga sasakyan, mga maglalako na naglalatag ng kanilang murang paninda sa mga karton, hanggang sa mga palaboy na naghahanap ng tira-tirang pagkain mula sa mga basurahan. Nang gabing iyon, bandang 11:00, ang palengke ay nagsisimula ng humimlay sa katahimikan. Ilan-ilang karinderya na lamang na may malalamlam na ilaw mula sa kanilang mga bumbilya ang nananatiling bukas, nag-aabang ng mga huling parokyano. Mula sa di kalayuan, umalingaw ang tunog ng motorsiklo ng mga pulis na nagpapatrolya. Dalawang bagitong pulis, mga bagong graduate mula sa Philippine National Police Academy, ang nagsasagawa ng kanilang panggabing ronda. Ang isa sa kanila ay si Paolo, isang binatang kilala sa kanyang kayabangan at pagiging mayabang sa kanilang komunidad. Mula pa nang pumasok siya sa serbisyo, madalas niyang ipagyabang ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang pananaw, ang pagiging pulis ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng karapatang igalang at kung kinakailangan, katakutan. Ang kanyang kasama, si Leo, ay mas tahimik at mapagmasid, bagamat kung minsan ay nadadala rin sa mapusok na estilo ng kasama. Habang binabaybay ng kanilang motorsiklo ang isang madilim na eskinita ng palengke, napansin nila ang isang babaeng nakasuot ng maruruming damit, nakaupo sa tabi ng bunton ng mga lumang karton. Ang kanyang buhok ay gusot na parang hindi nasuklay ng ilang buwan, ang kanyang mukha ay nababalutan ng dumi, at siya'y bumubulong-bulong sa sarili na tila isang taong wala sa katinuan. Ilan sa mga residente at tindera sa paligid ay sanay na sa presensya ng babaeng iyon. Tinatawag nila siyang si Maya Baliw. Madalas makita si Maya na pag-alagala sa palengke, minsan ay sumisigaw ng walang dahilan, minsan naman ay tumatawa mag-isa. Marami ang umiiwas sa kanya, bagamat sa katunayan, bihira naman siyang manggulo. Ngunit ng gabing iyon, naramdaman ni Paolo na naistorbo siya. Bumaba siya mula sa motorsiklo at tinignan ang babae ng may pangungutya. "Hoy, baliw! Anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi? Naninindak ka lang ng mga tao," sabi ni Paolo habang sinisipa ang karton na malapit kay Maya. Si Maya ay bahagya lamang sumulyap, pagkatapos ay muling yumuko, at nagpatuloy sa kanyang mahinang pagbulong. "Sumagot ka pag tinatanong," sigaw ni Paolo. Walang pag-aalinlangan, sinipa niya ang binti ni Maya. Ang babae ay natumba, ngunit hindi ito lumaban. Si Leo ay medyo nabalisa sa ginawa ng kanyang kasama. "Tama na iyan, Paolo. Baliw yan, hayaan mo na. Wala naman siyang ginagawang masama." Ngunit lalo lang naramdaman ni Paolo ang kanyang kapangyarihan. Mga taong ganito ang nagpaparumi sa syudad. Trabaho nating mga pulis na linisin ang kalsada mula sa mga basurang tulad niya. Ilan sa mga nagtitinda na nagbabantay pa sa kanilang mga pwesto ay napalingon. Mayroong umiling, mayroong nagbulungan. Kawawa naman. Hindi naman siya nanggugulo. Tinitigan ni Maya si Paolo ng may kakaibang tingin. Sa unang sulyap, ang kanyang mga mata ay tila walang laman, ngunit kung tititigan mo ng mas matagal, mayroong isang matalim na titig na nakatago sa likod ng kanyang magulong anyo. Tila ba siya ay nagsusuri, sumusukat, at marahil ay nagtatala. Hindi ito napansin ni Paolo. Ang nakikita lamang niya ay isang babaeng baliw na walang kalaban-laban sa kanyang harapan. Matapos sipain si Maya, nakaramdam ng kasiyahan si Paolo at bumalik na sa kanyang motorsiklo. "Tara na, Leo. Huwag na nating sayangin ang oras sa basurang tulad niyan." Hindi kumilos si Maya. Muli lamang siyang yumuko, ngunit ang kanyang mga labi ay bahagyang umiti, isang ngiting hindi nakita ng dalawang pulis. Ilang minuto matapos umalis ang mga pulis, dahan-dahang tumayo si Maya. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, malayo sa kilos ng isang taong baliw kanina. May kinuha siya mula sa loob ng kanyang maruming plastic bag, isang maliit na kwaderno na may mga kakaibang kodigo sa loob. Sumulat siya ng maikli, pagkatapos ay isinuksok muli ang kwaderno. Isang tindera na nakakita sa kanya ang bumulong, "Aba, kakaiba siya, ah. Parang hindi naman totoong baliw." Ang katotohanan, si Maya ay hindi isang taong baliw. Siya ay isang police intelligence officer,
isang babaeng tenyente na ilang buwan nang nagpapanggap sa palengking iyon. Ang tunay niyang pangalan ay Tenyente Maya Cruz, isang natatanging graduate ng EXE na may talinong higit sa karaniwan. Ang kanyang pagpapanggap ay bahagi ng isang malaking misyon, ang buwagin ang isang sindikato ng droga na ginagamit ang lumang palengke bilang lugar ng kanilang mga transaksyon. Sa kanyang pagbabalak kailangan ni Maya na kumbinsihin ang lahat na siya ay tunay na wala sa katinuan. Tiniis niyang mamuhay sa dumi, matulog kung saan-saan, kumain ng tira-tira, at tiisin ang pang-aalipusta ng mga tao sa paligid. Ngunit ng gabing iyon, ang kanyang pagpapanggap ay muntik ng mabuking dahil sa ginawa ni Paolo. Kailangan niyang mag-ingat. Kung masyado siyang magre-react, maaaring pagdudahan ang kanyang pagkatao. Kung mananahimik lang siya, maaari niyang ipagpatuloy ang misyon, ngunit kailangan niyang tiisin ang masasakit na tratong tulad ng ginawa sa kanya kanina. Alam ni Maya, habang tumatagal ang kanyang pagpapanggap, mas lumalapit siya sa kanyang pangunahing target, isang kilalang drug lord na nagngangalang Hector, na madalas magsagawa ng transaksyon sa paligid ng palengke. Kinabukasan, pagsapit ng umaga, muling naging abala ang palengke. Ang mga nagtitinda ng prutas, gulay, at mga segundamanong damit ay nagsiksikan sa mga eskinita. Muling gumanap si Maya bilang babaeng baliw. Naglakad siya ng paika-ika, ang buhok ay nanatiling magulo. Si Paolo, na nagpapatrolya noong umagang iyon, ay muli siyang nakita. Sa pagkakataong ito, umismid na lamang siya. Mga baliw na tulad niyan, nakakahiya sa syudad. Dapat dalhin na iyan sa mental hospital. Ngunit isang matandang tindera ang sumita sa kanya. Sir, hayaan niyo na lang po siya. Hindi naman po siya nanggugulo. Kawawa naman. Nanlisik ang mga mata ni Paolo. Pinagtatanggol niyo pa siya, Nay? Ang mga baliw pwedeng maging delikado anumang oras. Si Leo ay nanatiling tahimik, hindi komportable sa sitwasyon. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang magtanong, bakit parang iba si Maya sa karaniwang mga taong wala sa katinuan? Mayroong kakaiba sa titig ng kanyang mga mata na nagpapangamba sa akin. Nang sumunod na gabi, nang muling humimlay ang palengke, si Maya ay gumalaw patungo sa isang madilim na sulok. Mula sa likod ng tumpok ng mga sako, isang lalaking nakaitim na jacket ang lumapit. Iyon ang kanyang lihim na kontak, isang miyembro ng intelligence team na nakaantabay mula sa malayo. Anong ulat ngayon, bulong ng lalaki? Inabot ni Maya ang kanyang maliit na kwaderno. Mas nagiging aktibo ang target. Bukas ng gabi may malaking delivery. Sa parehong lokasyon pa rin, sa abandonadong bodega sa likod ng palengke. Tumango ang lalaki. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang mabuking ang pagkatao mo. Kung muling manggugulo yung pulis patola kahapon, i-report mo sa akin. Sandaling natahimik si Maya pagkatapos ay bumuntong hininga. Muntik nang masira ng mayabang na pulis na iyon ang lahat. Pero hayaan mo na, kaya ko namang kontrolin. Sa kabilang banda, lalong naiinis si Paolo sa presensya ni Maya. Para sa kanya, ang isang baliw na pag-alagala sa pampublikong lugar ay isang kahihiyan. Sa kanyang isipan, binalak niyang alisin si Maya sa palengking iyon. Dalhin man niya ito ng sapilitan sa presinto o ipasok sa mental hospital, basta't mawala ito sa paningin niya. Hindi niya namamalayan na ang kanyang gagawin ay maaaring sumira sa isang malaking operasyon na maingat na binuo ng intelligence team. Mula pa noong gabing sinipa ni Paolo si Maya, hindi na maalis sa isip ni Leo ang mukha ng babae. Totoong mukha itong marumi, magulo at kumikilos na parang baliw. Ngunit mayroong kakaiba. Sandaling na-assign si Leo sa serbisyo ng investigasyon bago siya inilipat sa Patrol Division. Mula sa kanyang karanasan, alam na alam niya ang pagkakaiba ng titig ng isang taong nagkukunwari at ng isang taong tunay na nawala na sa katinuan. Ang titig ni Maya ay masyadong matalas, kahit napilit itong itinatago. Mayroong buong kamalayan sa likod ng kanyang pagkabaliw. Habang abala si Paolo sa pakikipagbiruan sa mga nagtitinda ng kape, matapos ang kanilang ronda, palihim na pinagmasdan ni Leo si Maya na namumulot ng mga tira-tirang pagkain sa basurahan. Ang kanyang kilos ay mabagal ngunit hindi pa daskol-daskol. Pinipili pa niya ang mga pagkaing maaari pang kainin, pagkatapos ay maingat itong inilalagay sa isang plastic bag. Paano makakapili ng pagkain ang isang baliw ng ganyan, bulong ni Leo sa sarili.
Kinagabihan, mag-isang nagronda si Leo dahil nagpaalam si Paolo na uwi ng maaga. Habang naglilibot, nakita niya si Maya na naglalakad patungo sa lumang bodega sa likod ng palengke. Ang babae ay mukhang ordinaryong baliw, nakayuko habang bumubulong. Ngunit paminsan-minsan, humihinto ito at maingat na tinitignan ang paligid. Sinundan ni Leo si Maya mula sa malayo. Nakita niya itong may inilabas mula sa ilalim ng kanyang damit, isang maliit na kwaderno. Mabilis na sumulat si Maya, pagkatapos ay itinago itong muli. Pagkatapos noon, umupo siyang muli, nagkukunwaring baliw. Nagulat si Leo. Hindi ito baliw. Isa siyang intelligence agent. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kung magkamali siya ng hinala, maaaring mapahamak ang lahat. Pinili niyang magmasid ng mas matagal at hindi kumilos agad. Samantala, si Maya ay nakatanggap ng impormasyon mula sa kanyang kontak na kinabukasan ng gabi ay may darating na malaking delivery mula sa probinsya. Ang mga droga ay ibababa sa lumang bodega, pagkatapos ay ipapamahagi sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng mga courier sa palengke. Ang pangunahing target nila ay si Hector, isang mid-level na drug lord na kilalang tuso. Bihira itong personal na magpakita, ngunit sa tuwing lilitaw ito, laging may malaking transaksyon. Alam ni Maya na kung magtatagumpay siyang mabisto ang transaksyong ito, mahuhuli niya si Hector, kasama ang buong network nito. Ngunit mayroong panganib na mabuking ang kanyang pagpapanggap kung magkakamali siya ng hakbang. Kinaumagahan, muling nakita ni Paolo si Maya. Sa pagkakataong ito, talagang nag-init ang kanyang ulo. Ang baliw na to, lalong pinapapangit ang palengke. Dadalhin ko na to sa presinto. Agad niyang hinila ng marahas ang braso ni Maya. Halika, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa istasyon. Bahagyang pumigla si Maya habang sumisigaw ng hindi maintindihan. Nagulat ang lahat ng tindera. Sir, wag po. Kawawa naman siya. Wala naman siyang ginagawang masama, sigaw ng isang ale na nagtitinda ng gulay. Ngunit matigas ang ulo ni Paolo. Kaya lumalakas ang loob ng mga ganitong tao dahil laging may kumakampi sa kanila. Hayaan niyo, ako ang aayos dito. Alam ni Maya na hindi siya maaaring sumama sa presinto dahil sisirain nito ang buong operasyon. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas, ngunit hindi dapat ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Mabilis niyang kinagat ang braso ni Paolo hanggang sa napabitiw ito sa pagkakahawak. Pagkatapos, tumakbo si Maya ng paika-ika habang sumisigaw na ikinagulat ng mga tao. Nagmura ng malakas si Paolo. Talagang baliw nga. Si Leo, na huling dumating, ay pinigilan na lamang si Paolo na habulin ang babae. Sa kanyang puso, lalo siyang nakumbinsi na si Maya ay hindi isang ordinaryong baliw. Nang gabi ring iyon, nilapitan ni Maya ang isa sa mga maliliit na courier na madalas mag-ikot sa palengke, isang binatilyo na nagngangalang Kiko. Nagpanggap siyang isang baliw na humihingi ng sigarilyo. Hoy, bigyan mo ko ng yosi, ang init-init, bulong niya. Itinulak siya ni Kiko ng marahas. Umalis ka nga rito, baliw. Ngunit sinadya ni Maya na mahulog ang isang maliit na piraso ng papel malapit sa paa ni Kiko. Sa papel na iyon, mayroong isang partikular na simbolo na tanging mga miyembro lamang ng network ng courier ang nakakaintindi. Sumulyap si Kiko at nagbago ang kanyang mukha. Dali-dali niyang kinuha ang papel, pagkatapos ay lumingon sa kaliwat kanan upang siguraduhing walang nakatingin. Hindi niya namalayan na pinagmamasdan siya ni Maya gamit ang gilid ng kanyang mga mata. Bukas ng gabi, sa likod ng bodega, bulong ni Kiko, halos hindi marinig. Nagpanggap si Maya na tumawa ng malakas, pagkatapos ay umalis ng paika-ika. Sa kanyang isipan, nagtagumpay siyang kumpirmahin ang oras at lugar ng transaksyon. Si Leo, na palihim ng naghihinala kay Maya, ay sinadyang sundan ito mula sa malayo. Nakita niya ang maikling interaksyon sa pagitan ni Maya at Kiko. Bagamat hindi niya narinig ng malinaw, naramdaman niyang mayroong kakaiba. Bakit matatakot ang isang tulad ni Kiko sa isang baliw? Tanong niya sa sarili. Nang gabing iyon, umuwi si Leo na puno ng katanungan ang isip. Gusto niyang i-report ito sa kanyang superior, ngunit kung mali pala siya, maaari siyang maparatangan ng kung ano-ano. Sa likod ng lahat ng ito, si Maya ay nakakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Sa tuwing siya ay iniinsulto, sinisipa, o binabato, nasasaktan ang kanyang damdamin.
Lalo na kapag si Paolo ang gumagawa nito, kailangan niyang pigilan ang sarili na lumaban. Ngunit naaalala niya ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang pulis, ang protektahan ang mamamayan kahit na kailangan niyang magsakripisyo. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa sahig ng palengke, tinitigan niya ang langit. Malapit nang matapos ang lahat. Kailangan ko na lang magtiis ng isang gabi pa. Samantala, hindi pa rin tapos si Paolo. Pakiramdam niya ay nayurakan ang kanyang pagkalalaki dahil sa kagat ni Maya. Determinado siyang sa susunod na gabi ay hulihin niya ang babae. Baliw man ito o hindi. Papatunayan ko na tama ako. Ang mga taong tulad niya ay dapat linisin, sabi niya kay Leo. Gusto sanang tumutol ni Leo, ngunit pinili na lang niyang manahimik. Ayaw niyang palalain ang sitwasyon. Subalit, sa kanyang puso, ipinangako niya na kung totoong ang hindi baliw si Maya, kailangan niya itong protektahan. Nang gabing iyon, ang hangin ay tila mas mainit kaysa karaniwan. Ang palengke ng Dalisay ay tuluyan ng natahimik, tanging tunog na lamang ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahon ng aso ang maririnig. Sa likod ng palengke, isang lumang bodega ang nakatayo sa katahimikan. Ang pintura sa mga pader nito ay tuklap-tuklap na, ang mga pinto ay kinakalawang. Ngunit ng gabing iyon, ang bodega ay naging sentro ng atensyon ng ilang piling tao. Ilang mga lalaking may matitipunong pangangatawan ang isa-isang dumating, bit-bit ang malalaking backpack. Hindi sila gaanong nagsasalita, nagkakaintindihan na lamang sa pamamagitan ng pagtango. Sa loob ng bodega, isang malabong ilaw ang sinindihan, isang mesang kahoy ang inihanda, at ilang malalaking karton ang nakahanda na. Si Hector, ang drug lord, ay dumating sakay ng isang itim na kotse. Ang kanyang katawan ay mataba, malaki ang tiyan, at ang buhok ay makintab sa pumada. Nakasuot siya ng puting polo na may malaking gintong kwintas sa lig. Dalawa sa kanyang mga tauhan ang nagbukas ng pinto ng kotse at inalalayan siyang pumasok. Handa na ba ang lahat? Ang boses ni Hector ay malalim at may otoridad. Handa na, boss. Malapit nang dumating ang bagong kargamento, sagot ng isa sa mga courier. Bahagyang umiti si Hector. Mabuti. Siguraduhin niyo walang magiging mali. Isang pagkakamali lang, mga ulo niyo ang kapalit. Hindi kalayuan, sa dilim, si Maya ay naghahanda na. Nakaupo siya sa likod ng tumpok ng mga sako, nananatiling nagpapanggap bilang babaeng baliw. Mula sa kanyang pwesto, malinaw niyang nakikita kung sino ang mga pumapasok sa bodega. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na aparato na hugis pusporo. Sa katunayan, iyon ay isang mini communication device para magbigay ng senyales sa intelligence team na nakaantabay hindi kalayuan sa lokasyon. Ngunit, kailangan niyang maghintay ng tamang tiempo. Kung masyadong maaga siyang magbibigay ng senyales, maaaring pumalpak ang operasyon. Kung masyado namang mahuli, tapos na ang transaksyon at nakatakas na ang mga droga. Huminga ng malalim si Maya. Kalma lang, Maya. Ito na ang gabi kung kailan mababayaran lahat ng sakripisyo mo. Sa kabilang dako, si Leo, na matagal nang naghihinala, ay nagpasya na palihim na magpatrolya nang hindi alam ni Paolo. Sinundan niya si Maya mula sa malayo, tinitiyak na tama ang kanyang hinala. Nang makita niyang pumasok si Maya malapit sa bodega, kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Tama nga ako. Hindi siya baliw. Nag-undercover siya, bulong niya. Lalo pang nakumbinsi si Leo na si Maya ay may ginagawang operasyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, mag-report kay Paolo o manatiling nagmamasid mula sa anino. Sa huli, pinili niyang manahimik, patuloy na nagmamasid habang inihahanda ang kanyang baril kung sakaling magkagipitan. Ang problema ay nagsimula nang hindi sinasadyang dumating din si Paolo sa palengke ng gabing iyon. Mayroon pa siyang sama ng loob kay Maya dahil sa kagat nito kahapon. Gamit ang kanyang service motorcycle, pumasok siya sa lugar na tahimik na. Balak niyang hanapin si Maya para hulihin. Nang makita niya ang anyo ng maruming babae malapit sa bodega, agad siyang umisi. Sa wakas, natagpuan din kita. Baliw! Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Mabilis siyang naglakad patungo kay Maya. Nagulat si Maya. Hindi niya inaasahan na lilitaw si Paolo sa pinakakritikal na gabi. Kung makakatawag siya ng masyadong maraming atensyon, maaaring maghinala ang mga tauhan ni Hector. Muling gumanap si Maya bilang baliw.
Sumigaw-sigaw siya, nagtatalon, at nagbato pa ng maliit na bato kay Paolo. Lahat ng iyon ay para paalisin siya. Ngunit sa kasamaang palad, narinig ang kanyang mga sigaw ng mga tauhan ni Hector sa loob ng bodega. "Boss, may nag-iingay sa labas," ulat ng isa sa mga tauhan. Kumunot ang noo ni Hector. "Sino?" "Pulis?" "Mukhang baliw at isang pulis patrolya, boss." Ayaw ni Hector ng anumang gulo. "Tingnan nyo agad. Kung baliw lang, paalisin nyo. Kung pulis, tapusin nyo." Dalawang malalaking lalaki ang lumabas mula sa bodega, naglalakad patungo kina Maya at Paolo. Hindi pa rin alam ni Paolo ang panganib na nag-aabang sa kanya. Nakatuon lamang siya sa pagnanais na mahuli si Maya. "Sumama ka sa akin. Dadalhin na kita sa presinto." Nagpanik si Maya. Alam niyang kung pipilitin siya ni Paolo, lahat ay masisira. Kaya nagpanggap siyang kumagat sa lupa, tumawa ng malakas, at tumakbo ng paika-ika sa ibang direksyon para ilihis ang atensyon. Ngunit nakita na sila ng dalawang tauhan ni Hector. "Uy, may pulis nga." Agad na naging alerto si Paolo. "Anong sabi mo? Sino kayo?" Lumapit ang isa sa mga lalaki, ang mukha ay puno ng tatoo. "Pulis na nagmamatapang, ha? Nag-iisa ka lang magpatrol sa gabi?" Natahimik si Paolo. Ngayon lang siya nakaramdam ng takot. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Leo ang lahat habang malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang kung hindi siya kikilos agad, maaaring mapahamak si Paolo at masisira ang operasyon ni Maya. Alam ni Maya na kritikal ang sitwasyon. Hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagpapanggap. Kailangan niyang magpasya, manatiling gumanap bilang baliw at hayaang saktan si Paolo, o bahagyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao para iligtas ang sitwasyon. Mabilis siyang naglakad patungo kay Leo na nagtatago. "Tulungan mo ako. Huwag ka nang magtanong. Manatili tayo sa malayo. Hintayin mong dumating ang truck bago ka magbigay ng senyales." Nagulat si Leo nang marinig niyang magsalita ng normal si Maya, ngunit agad siyang tumango. "Alam kong hindi ka baliw." Maikling tinignan siya ni Maya, pagkatapos ay muling ibinalik ang ekspresyon ng isang baliw, at tumakbo muli patungo sa bodega habang sumisigaw. Ang kanyang layunin, ilihis ang atensyon mula kay Paolo. Hindi nagtagal, isang malaking truck ang dumating. Narinig ang malakas na ugong ng makina nito. Pumasok ang truck sa lugar ng bodega, dala ang dose-dose ng karton. Umiti ng malaki si Hector. Sa wakas, dumating na. Malaki ang aanihin natin ngayong gabi. Alam ni Maya na ito na ang sandaling hinihintay niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang communication device. Ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa maibaba na nang tuluyan ang mga kargamento para magkaroon ng matibay na ebidensya ang team. Sa labas, abala pa rin si Paolo sa pakikipagtalo sa mga tauhan ni Hector. Hindi niya naiintindihan ang tunay na sitwasyon. "Diyos ko, hindi ito simpleng baliw lang. May mas malaki pang nangyayari dito," bulong ni Leo habang inihahanda ang kanyang baril. Huminto na ang malaking truck sa tapat ng bodega. Nagmamadaling ibinaba ng mga tauhan ni Hector ang malalaking karton na naglalaman ng mga pakete ng droga. Sa ilalim ng malabong ilaw, ang mga kahon ay inayos sa ibabaw ng mesang kahoy. Naglabas si Hector ng isang maliit na kutsilyo para buksan ang isang karton. Nang mabuksan ito at makita ang dose-dose ng puting pakete, ngumiti siya ng malapad. Ito na ang pinakapurong klase. Bukas ng umaga, lahat ng lugar ay may supply na. Yayaman tayo. Sa likod ng anino, alam ni Maya na ito na ang tamang oras. Pinindot niya ng 3 beses ang maliit na aparato na hugis posporo sa kanyang kamay. Iyon ang lihim na senyales, nakita na ang kargamento. Pwede nang pumasok ang team. Hindi nagtagal, narinig ang mabilis na mga yabag mula sa eskinita. Dose-dose ng pulis na nakasibilyan ang sumugod sa bodega. "Pulis! Huwag kayong gagalaw." Nagpanik ang lahat ng tauhan ni Hector. Mayroong sumubok tumakas, mayroong naglabas ng patalim. Agad na naging magulo ang sitwasyon. Nagulat ng husto si Hector. "Lintik! Sino ang nagtraidor?" Tumakbo papalapit si Maya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpapanggap.
Inalis niya ang gusot na buhok sa kanyang mukha, tumayo ng tuwid, at naglabas ng isang maliit na baril mula sa ilalim ng kanyang maruming damit. Huwag kayong kikilos. Napapaligiran na kayo. Natulala ang lahat. Ang mga tindera sa palengke na nagkataong nasa paligid pa ay napasigaw sa gulat. Diyos ko po! Pulis pala yung baliw. Si Leo, na mula pa sa simula ay nagmamasid, ay nakahinga ng maluwag at kasabay nito ay humanga. Tama ang kanyang hinala, si Maya ay isang intelligence agent. Lahat ng kanyang pagpapanggap ay hindi na sayang. Sumugod din siya at itinutok ang baril sa isa sa mga tauhan ni Hector na susugod sana. Ibaba mo ang armas mo. Hindi na kayo makakatakas. Si Paolo, na kanina ay nakikipagtalo sa mga tauhan ni Hector, ay ngayon ay nalilito. Ngayon niya lang napagtanto na ang babaeng baliw na kanyang hinamak, sinipa, at muntik ng arestuhin ay isa pala niyang kasamahan sa serbisyo. Namutla ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang magtago. Ngunit tinignan siya ni Maya ng matalim. Ngayon, alam mo na kung sino ang minamaliit mo, sabi ni Maya ng may diin. Kung sumunod lang ako sa'yo kanina, bigo ang operasyong ito. Nakatakas sana ang lahat ng drug lord at libu-libong tao ang magiging biktima ng droga. Natahimik si Paolo, hindi makasagot. Nilamon siya ng kahihiyan. Ang mga tindera sa paligid na nakasaksi ay nagbulungan. Nako, ang yabang ng pulis na iyan, muntik pang makagulo. Isang tauhan ni Hector ang desperadong nagpaputok ng baril. Mamatay na kayong lahat. 2 putok ang umalingaw-ngaw. Mabilis na pinatumba ni Maya ang lalaki, sa tulong ni Leo na nagpaputok sa kisam bilang babala. Naging kontrolado ang sitwasyon. Isa-isang hinuli at pinusasan ang mga tauhan ni Hector. Si Hector mismo ay sumubok tumakas sa likod ng pinto, ngunit naunahan na siya ni Maya. Tapos na ang laro mo, Hector. Akala mo ba ligtas na lugar ang palengking ito para sa marumi mong negosyo? Imismid si Hector. Ikaw yung babaeng baliw. Bahagyang umiti si Maya. At ang kabaliwan mo ay magtatapos sa bilangguan. Agad na dinakma si Hector ng ibang mga pulis. Nang makontrol na ang lahat, nagkumpulan ang mga tagapalengke, hindi pa rin makapaniwala. Nagbulungan sila. Kaya pala iba siya sa karaniwang baliw. Intelligence agent pala. Isang matandang tindera ang lumapit kay Maya. Ineng, pasensya ka na. Madalas ka naming pagkamalan. Akala namin totoong baliw ka. Yun pala, nagsasakripisyo ka para protektahan kaming lahat. Pagod nang umiti si Maya. Okay lang po, Nay. Trabaho ko po to. Lumapit si Leo kay Maya. Kung kailangan mo ng testigo, handa akong magpaliwanag sa hepe. Nakita ko mismo ang lahat ng hirap mo. Ang galing mo na kaya mong mabuhay ng ganyan. Tumango si Maya. Salamat, Leo. Kung wala ang tulong mo kanina, baka nabigo ako. Si Paolo ay nakatayo lamang sa isang sulok, nakayuko. Ang kanyang mukha ay madilim. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa harap ng maraming tao. Lahat ng kayabangan at pagmamalaki na kanyang ipinagmamalaki ay naging dahilan ng kanyang kahihiyan. Nilapitan siya ni Maya. Sinabi mo dati na ang mga baliw ang nagpaparumi sa syudad, di ba? Ngayon alam mo na, ang tunay na nagpaparumi ay hindi ang mga mahihirap, hindi ang mga nasa lailayan, kundi ang mga masasamang taong gumagamit ng perang galing sa kasamaan para sirain ang lipunan. Yumuko si Paolo, hindi magawang salubungin ang tingin ni Maya. Isang mataas na opisyal na namuno sa operasyon ang tumapik sa balikat ni Maya. Magaling na trabaho, Teniente Cruz. Naging matagumpay ang pagpapanggap mo. Ipinagmamalaki ka ng buong unit. Ilang araw ang lumipas, kumalat sa lokal na media ang balita tungkol sa pagkakahuli kay Hector at sa kanyang network. Ang palengke ng Dalisay ay naging sentro ng atensyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa dumi o sa mga taong grasa, kundi dahil sa katapangan ng isang babaeng intelligence agent na nagtiis magpanggap ng ilang buwan. Ang mga tindera sa palengke ay nagdaos pa ng isang maliit na salu-salo. Naghanda sila ng pagkain, ipinagdasal ang kaligtasan ni Maya, at nagpasalamat dahil mas ligtas na ngayon ang kanilang palengke. Dumalo si Leo sa salu-salo, habang si Paolo ay nakatayo lamang sa likuran na may nakayukong mukha.
Maraming residente ang tumingin sa kanya nang may pangutya, ngunit si Maya pa ang lumapit sa kanya. Matuto ka, Paolo. Ang pagiging pulis ay hindi nangangahulugan ng kapangyarihan sa mga mahihina, kundi ng pagprotekta sa kanila. Kung babaguhin mo ang sarili mo, maaari ka pa ring maging isang mabuting pulis. Tumingin si Paolo kay Maya na mailuhang namumuo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, lubos niyang naunawaan kung paanong ang kayabangan ay nagdulot lamang ng kahihiyan sa kanyang sarili. Umiti si Maya sa lahat ng tao. Maaaring kailangan ko nang umalis dito, pero iiwan ko sa inyo ang palengking ito. Huwag niyo nang hayaang may muling sumira dito mula sa loob.